Oops, tumunog na. Please subscribe and click the bell. So dati pala itong Windows 8. So ito yung hard disk drive niya. Okay. So kapag ka ito ay hindi na detect ng aking laptop, ibig sabihin may depression na itong ating hard disk drive. Okay. So ito yung aking tools para dito. Kung mapapansin nyo, may ikot naman. Pero dapat mag-show up siya dito sa aking laptop. So wala, hindi siya nag-show up. Tingnan natin dito sa isang USB. Sa kabilang USB port. So dapat kasi pagka sinaksak itong USB, dapat tutunog na to, kaya naman mag-show up dito eh. Kung ano man yung laman ng ating hard disk drive. So kung kaya't hindi siya ma-detect, marahil sira na itong hard disk drive. Okay? So para malaman natin na sira talaga to, pakikita ko sa inyo. Kung ito hindi siya ma-detect, see? So kahit tanggalin ko yan, saksak ko, marinig nyo, umiikot yung kanyang disk. Pero hindi siya mag-show up sa laptop. Okay? So, try natin yung isang hard disk drive. Okay. Meron ako ditong hard disk drive. Medyo mababa lang yung nito, yung capacity nito. Pero dito, titingnan natin kung itong hard disk drive dito madidetect ng ating laptop. Okay. So, saksak natin. Umiikot yun din yung kanyang disk.
Marinig nyo, umiikot yung kanyang disk. Saksak ngayon natin yung kanyang USB. Tingnan natin sa kabila. Oops, tumunog na. So tumunog siya, ibig sabihin nag-response dito sa aking laptop natin. Yun o. See? So lumabas na yung kanya, yung laman ng kanyang hard disk drive. Focus natin. Okay, kung mapapansin nyo. Yan yun o. So, lumabas yung laman ng kanyang hard disk drive. So, ibig sabihin, sira yung ating hard disk drive, kung kaya't hindi na natin ma-resolve yung problema kanina. So, ang gagawin naman natin dito sa hard disk drive para magamit natin to at mailipat natin doon sa isa, i-reformat natin to. So, right click. Kung makikita nyo, meron ditong format. Okay? I-click nyo sa format. Yan. So, restore device default. Start. Okay. So, ang capacity niya ay 232 gigabytes. So, ito natitira niya dito, itong dinito, ito reserve nito, wag niyo na itong tatanggalin. Pwede niya itong hindi i-reformat. Empty naman siya eh. So, kahit hindi niyo na siya i-reformat. Kaya ngayon, ang gagawin natin, exit natin siya. Eject. So, wala na siya doon. Tapos, ipapalit natin doon sa ating isang hard disk drive na sira. Okay? So, pagpapalitin natin doon dalawa kasi may diferensya na to. So, ito naman yung ilalagay natin dito. Kuha tayo ng star screw dahil naka-star screw to. Okay, nakakuha na tayo ng star screw. Ganito. Yun ang ilalagay natin dito. Yan. So ngayon ito ang ating ilalagay doon sa ating computer. So ito yung sira. Okay. So bago natin ilagay yung yung ating ipinalit na hard disk drive. So titignan muna natin yung yung battery ng kanyang memory kung gumagana pa. So tanggalin natin itong takip.
So, checkin muna natin to kung ito ay okay pa. Kasi pag lobat na, so makaka-apekto to sa memory. Kuha tayong tester. Natin kung ito kasi ay kung ako nagkakamali 3 volts to eh. Natin 3.2 okay pa. So, okay to. Okay, sara na natin. Then, ikabit natin ngayon yung bagong palit. Yun. Okay, balik na natin doon.